na unang naaresto sa Negros regarding the Digamo killing, hawak din ng NBI. Nandyan din sa National Bureau of Investigation. So, for them, at saka siyempre, hindi naman sa pagbibigay na special na pagtrato, pero knowing yung case nga, kailangan talagang ma-secure. Kasi kung may mangyari kay Congressman Arnie naman, di siyempre ang masisisi dyan mismong gobyerno. At lalong-lalo na yung National Bureau of Investigation. Sila yung may hawak Yan, kaya kailangan dalhin sa isang secured na lugar. And Building 14 is within the compound of the Bucor doon sa Muntinlupa. Kaya yan, doon sa dadalhin. Supposedly, yun ang report. Galing kay Attorney Topacio. Hindi ho galing yan sa NBI o kaya sa Department of Justice. Pero malamang, yun din ang nakuha niyang information. Being his lawyer, for sure, mayroon siyang mga kaalaman, mga knowledge tungkol sa magiging proseso. Kaya sinusubukan din natin kay Raymond na makuha ang DOJ, NBI o kaya si Attorney Topacio para malaman kung ano na ba yung next na gagawin. Kung siya ba ay as early as now ba dadalhin na ba siya sa Muntinlupa? Hindi, ano muna, ihaharap muna sa korte. Magkokorte muna. Kung sino yung nag-issue ng kanyang warrant, dalhin muna yung akusado doon. Then, yung court na nag-issue ng warrant, yung pagdinig na ito ay siyempre nasa kamay na ho yan ng korte. Kasi alam naman natin sa Pilipinas, lalong-lalo na kung ikaw ay may sinasabi sa lipunan, kaya mong patagalin ng ilang taon ang pagdinig sa inyong kaso na kung minsan ay gusto natin, whether guilty or acquitted, dapat the soonest na maglabas gaya ng ginagawa ko sa ibang bansa. Gaya sa jury system sa Amerika, araw lang kung minsan tapos ang kaso. Yan. But anyway, dito sa atin ay hintayin natin kung ano yung magiging result. Lang puwang ang underperformance. Kay Raymond? So, kailan yung susunod na na announcement? Aabangan natin. Mukhang weekly ang mangyayari kasi kung matatandaan ninyo. Ang tagal naman, Miss Let. Yung nauna, tapos ngayong linggo. Ang sabi ni ES kasi ay magkakaiba ang responsibilidad at ang goals ng bawat ahensya. So, hindi pwedeng isahan yung pagpapasya dyan. Nire-review pa siguro ng maigi. Si Secretary, si Kong Angel kanina, ang nasa number 1 list niya ay si Secretary Solidum ng DOST. Di ba? Dahil naging Department of Science and Travel na daw yung DOST. Sabi naman ni Senator Joel Villanueva, one of the most troubled Secretary Ted Herbosa ng DOH. 19 times na bumiyahe since 2023 abroad. So, yung mga ganon. Ay wala ba kayong bilang diyan sa Wala bang diyan, Miss Let? May scoreboard, walang scoreboard diyan. Hindi namin nabibilang yung biyahe nila kasi mga akala ko may tantos sila. Sige, nakailan ka na. Hindi, kapag kasama sila doon sa biyahe ng presidente, doon lang namin nalalaman. Pero yung mga sarili nila, yung mga kanya-kanyang biyahe nila hindi namin nalalaman yung ganyang impormasyon. Pero yung mga biyahe kasi, pwede lang i-justify kung talagang kailangan. Pero syempre, ang gaya nga ng binabanggit, may mga biyahe rin naman na pwedeng ipaubaya sa ibang opisyal. Kaya naman ay, ayun, na pwede rin hindi ganon karami ang delegasyon tuwing bibiyahe. Ayun, ang hilig pa naman ng Pilipino bibiyahe si Bossing, may alalay. Diba? Kailangan may. Miss Let, may naghanap kay Yusek Claire Castro kahapon. Nasaan daw si Yusek kahapon? Wala sa briefing nung umaga hanggang nung hapon? Kasi nasa Mayleda kasi kahapon. Okay. At mukhang kasama siya dun sa after the LEDAC. meeting. Yun pala. Kaya pala after the LEDAC, late in the afternoon o gabi na nung in-announce na yung impeachment nausog na. Nausog na ang impeachment. Salamat, Miss Let. Good morning. Balik sa inyo kay Raymond at si Sir L. Daming bayan. Babalikan natin si Giselle mamaya-maya at salamat, Let. Si Giselle ay babalikan natin dahil si Attorney Topacio nasa NBI na daw. Nasa NBI na. So, ano kayo detalye standby ka, Giselle. In the meantime, 8:29 ng umaga. Ang oras
Ay, good morning kay Benji Quaresma. Magandang umaga sa iyo, partner. At ito ay pagbati naman. Ito ay nasa, hindi ko alam kung nasa dyaryo pa itong si Paring Benji. Ito naman, pagbati ay nasa Jacksonville, Florida. Happy graduation daw kay Precious Marica Reyes. Magtatapos siya ng senior high school sa Inglewood High School sa Jacksonville, Florida. Galing kay Lakay Rick Reyes at kay Marlene. Ayan, happy graduation dito kay Precious Marica Reyes. Daming Puntahan natin si Giselle dahil dumating na nga daw sa NBI si Attorney Topacio. Kung ano-ano nakipag-usap o nakausap na kaya si Congressman Arnie Teves. Giselle, magandang umaga. Lakay, dumating na dito sa tanggapan ng National Bureau of Investigation sa Pasay City si Attorney Ferdinand Topacio, yung legal counsel nga ni dating Congressman Arnolfo Teves. Habang sa informasyon natin, dito na rin nagpalipas na magdamag yung ina ng ex-called Congressman Zenaida Teves. Maya-maya lamang may press conference itong si NBI Director Jaime Santiago upang ipresenta yung mga naging proseso mula sa pagdakip kay Teves sa Timor-Leste hanggang sa kanyang pag-uwi dito sa Pilipinas. Matapos niyan, dadalhin na si Teves sa detention facility ng NBI sa loob ng Nobilibid Prison sa Muntinlupa City, partikular doon sa Building 14 na ipinahiram daw ng Bucor o ng Bureau of Correction sa NBI. Siguro ni Director Santiago yung kaligtasan at seguridad ni Teves sa kanyang magiging pisitan at tinitiyak din niya na bibigyan siya ng medical care kung kinakailangan. Una nang sinabi ni Topacio na naging maayos naman yung naging usapan sa pagitan ng kanilang kampo at ng NBI at yung mga karapatan daw ng kanyang kliyente bilang akusado ay naibibigay naman. Bago yung detention ni Teves ay sumalang siya sa standard na booking procedure sa National Bureau of Investigation kagabi, kabilang na yung pagkuha sa kanyang fingerprint, handprint at yung mga mugshot. Dumaan na rin siya sa medical assessment. Si Teves nga ay naharap sa multiple counts ng murder at frustrated murder sa ilalim ng revised penal code. Siya yung itinuturo na pangunahing suspect doon sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Digamo noong 2023 at sa iba pa doon sa tinagurian na Pamplona Massacre. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Giselle Ricafort. So, hihintay natin yung nakaschedule na news conference. Meron palang schedule talaga si... kaya pala, at least mamaya malalaman natin kung ano yung mga susunod na proseso. Alas 10 ng umaga, ayan. Ayun, so mamayang alas 10 pa lang. Sakto, patapos na yung program natin. Makikibalita na lang tayo sa kanila. Yes, But anyway, siyempre, kailangan din yan para din sa kapakanan ng pamilya ni Kong Arnie. Yes. And also yung mga sa kabilang banda, yung mga pamilya naman ng doon sa Negros ng biktima. Yung mga pamilya ng mga biktima na actually ang tagal na nilang hinihintay itong pagkakataon nito, Lakay Raymond. Kasi whether we like it or not, ay merong ang two sides, ika nga. Two sides of the story. Yung pangyayaring yan. Akusado yung si Kong Arnie. Well, sabi nga ni San Joel Villanueva kahapon at saka ni Senador Sherwin Gatchalian, maganda ito dahil lahat ng pag-uusap ay sa korte na gagawin. Gagawin, yes. Hindi yung sa social media, hindi sa media. Kasi magkaiba ho yun eh. Iba yung ipinagtatanggol mo yung sarili na naka-Facebook Live ka. Yes, oo. Kasi yung ipinagtatanggol mo yung sarili mo through your lawyer sa korte. Na nasa korte ka na. Kasi yun ang on record. Yun ang may hatol. Whether paniniwalaan ka ng korte, mapapawalang sala ka. Or, mas paniniwalaan yung mga ihaharap na testigo laban sa iyo, ay you will be convicted. Kung yun ang magiging desisyon. Yan. So, it's either way. So, kumbaga, sa panig ni Kong Arnie, pabor sa kanya to face
the music, ika nga. Para bang, di ba, kaysa nung, kasi mahirap naman yun. Hindi naman ng lahat, ito naman, hindi naman lahat ng taong inakusahan ay guilty agad. Yes, so Kailangan dumaan sa paglilitis. And on the other hand, yung mga naghahangad naman ng katarungan sa kanilang pamilya, pagkakataon din nila na ito, unang-una, makita nila na number one, kasi di ba, sabi din naman ni Congresswoman Janice Degamo kahapon, unang-una, kumbaga yung lungkot nila kahit pa paano napapawi ng konti dahil unang-una nauuwi na nga. Ito na nga, nandito na. Pangalawa, madala na sa korte at masimulan yung kanyang hearing sa kaso. Kasi mahirap din naman na may hearing pero wala naman yung inakusahan. At least ngayon, nandito na siya. Hindi pwedeng litisin in absentia, ang isang inaakusahan, lalo sa ganyang klase ng yung kinasasangkutan niyang o akusasyon laban sa kanya. So, ayan, yung mga pangyayaring ito ay atin pong antabayanan. So, 10 o'clock ang schedule po ng news conference ng National Bureau of Investigation. Nagatin sa ating oras na 8:41 ng umaga. Daming bayan. 8:44 ng umaga. Daming bayan. May mga, ito naman ay tungkol naman sa ating kalusugan dahil may mga reports na tumataas yung bilang ng mga tinatamaan ho ng Mpox dito sa Pilipinas. Especially meron sa Cebu, Iloilo, then Davao de Oro. Nako. Kaya makipag-ugnayan tayo sa bigyan tayo ng karagdagang impormasyon hinggil dito kung ano ba yung naobserbahan nila at kung papaano natin ito maiiwasan. Nasa ating linya mga kaibigan, isang infectious disease expert, si Dr. Ronjin Solante. Doc Ronjin, sir, good morning. Welcome sa DZRH with Raymond and Elaine. Good morning, Doc. Hi, Raymond and Elaine. Good morning. Yes, Doc, kumusta ang inyong monitoring? Totoo nga bang tumataas talaga ang kaso ng Mpox? Yes, Raymond. No? Actually, these are mga new cases na nakikita dito sa mga lugar na hindi natin in-expect na medyo may pagtaas. I mean, sabihin natin pagtaas dahil wala naman sila mga reported cases before. So, or dalawang kaso ka, so that's already a significant number of cases. Kasi yung mga kaso natin kadalasan so far for the past 3 years, usually dito yun sa National Capital Region. So, yun yung mga natin ngayon na medyo tumaas dahil reported na rin sila sa ibang probinsya na hindi lang dito sa Manila. Kumbaga dati, yung kung mayroon man ay mostly sa NCR. Pero ngayon, umabot na sa mga probinsya, Doc, Yes, meron na sa Iloilo, sa Cebu, tapos yun sa Mindanao part na I think ang naman dito na hinihintay lang natin yung time na talagang kakalat na din naman talaga to kasi hindi naman natin maiwasan yan, especially the nature of how the Mpox is being transmitted ngayon dito sa atin sa Pilipinas. So paano to yun yung question dito, paano na-transmit from para bang paano nadala sa mga probinsya? Kasi alam mo, Raymond, yung nature kasi ng transmission is mostly among males who have sexual close contact sa mga kagaya ng mga babae or lalaki. And ito yung mga kaso natin nakikita majority of times, like when I say majority, 90%, mga nakikita natin dito sa NCR. So, ang ko dito, baka meron din silang ganitong mga partners na infected from here and then umuwi sa probinsya. And then they also have partners there na in those areas. So, talagang hindi natin mapigilan. Meron talagang cycle of transmission na nakikita natin sa iba't ibang probinsya ngayon. So, Doc, yun lang po ba ang way kung paano natatransmit ito pong Mpox? Another way is yung close skin-to-skin contact, yung sa mga halimbawa, meron na siyang mga skin lesion or dito sa mga mucosal area. Tapos meron din siyang mga kasamahan sa bahay, very close niya, so pwede rin nahawaan sa ganun. Pero
that's not so common, Eileen. Ang pinaka-common pa rin is the close sexual intimate contact. Oh, yun pala yung... So kumbaga, makikita dito yung talagang kumbaga doon sa pagkakaroon ng sexual partner, doon talaga siya nakatutok. Ang banggit nyo kanina, 90%, Doc? Yes, kasi ang currently circulating na mpox sa Philippines is the clade 2. Ito yung clade 2 na ito yung naalala mo 2021 ba yun na dineclare ng 2020 before the pandemic, dineclare ng WHO na merong pagtaas doon sa ibang bansa outside of Africa, kagaya ng US, Europe, and it is driven by close sexual intimate contact. So ito din yung mga clade 2 na nakikita natin in the past na in fact kami dito sa San Lazaro parang common na lang yan because every month meron talaga kaming mga ganitong klaseng kaso. Pero yung yung origin niya is galing sa ibang bansa ito, Doc Ron Jin? Yes, galing sa ibang bansa tapos nadala na dito. So meron na ring tinatawag na local transmission. So yung meron kang infected, nakipag close contact sa isang another infected person, dito na yun. Yun yung tinatawag natin na local transmission. Doc, ano kaya yung mga early signs na symptoms nitong pagka ikaw ay may mpox na para po aware din yung ating mga kababayan? Yun. So, unang-una dyan, the first 2 to 3 days, merong non-specific symptoms, no? Lagnat, humihina ang katawan, masakit ang katawan, masakit ang ulo. And then after that, 3 to 5 days, lumalabas na itong mga skin lesions. Ang mga skin lesions nito kadalasan doon sa mga area of where the contact is, no, kagaya ng sa bibig, kagaya nito sa mga maselang parte sa katawan natin. And in some patients lumalago yan papunta sa paa, papunta sa kamay or dito sa chest area hanggang dumadami yan sila, hanggang umiitim na yan sila for the next 5 to 7 days hanggang mag-dry up. And then, mawawala na usually on the 14th day hanggang 21 days. So, kung ganun, kasi kung minsan yung ating mga kababayan, baka biglang akala, hindi nila suspected mpox. Baka yung parang yung, baka kulugulang ito. Baka kung ano lang to eh. Baka diba? Skin disease lang na nakuha ko sa pagsuswimming. Yung mga ganun. Doc, Oo. Importante din na parang kung sa tingin nila hindi ma-explain kung ano itong lumalabas na mga rashes nila kasi or mga skin lesions, mas maigi pa rin na pag lumalabas yan, magpatingin. Especially if you are in an area na merong ganitong mga kaso, napaka-importante nun para at least masuri ka agad, matest, ang confirmatory kasi nito, Raymond, dito pa rin sa RITM, no? So, ibig sabihin, pag mag-collect ka ng specimen, it will take time for you to get the result, no? Yes. 1 week or 2 weeks, malaman mo kung mpox. So, minsan, hindi mo alam, kumalat ka na, nakahawa ka na pala. Pero Doc Ron Jin, paano yung gamot nito? May yung availability ng gamot sa atin? Yes, ang magandang balita lang yan. So, hindi naman sa magandang balita kasi nagka-mpox pero at least meron tayong gamot na nakukuha natin ngayon sa mga Department of Health, especially in some selected referral hospitals, no? So like us here in San Lazaro, makaka-access tayo ng ganong gamot para lang hindi kakalat yung infection at hindi pupunta din sa mga komplikasyon na medyo involving the brain, involving the lungs, no? Meron kasing ganung komplikasyon ang mpox din. Ano yung worst case kapag ikaw ay tinamaan ng mpox? Well, ang pinaka-worst case niyan, pag immunocompromised ka, mababa ang immune response mo, talagang meron kang systemic na complications pagpunta sa liver, sa lungs, no? And sa brain. Yun ang medyo complications niya. Meron na bang recorded death, Doc Ron Jin, dahil sa mpox lately? Yes, meron na. No? I think that was recorded a month ago. Tapos immunocompromised yung patient. We also have one here in San Lazaro na severely immunocompromised.
So ang nakadali sa kanya yung pagiging immunocompromised niya. Mas mabilis siyang kumbaga nag-deteriorate ang pasyente dahil nga wala na siyang immune response na lumalaban. So mas lalong kumalat yung mikrobyo at nagko-contribute pagka immunocompromised niya. Doc, dito po sa mga nabanggit natin na lugar kanina, kasama yung Iloilo, Davao de Oro, of course, and Cebu. Sa NCR, matagal na pong may na-record na MPOX. Base po sa available datos na hawak po ninyo, gaano na po karami sa buong Pilipinas ang nagkaroon ng MPOX? Irene, wala tayong bagong kasi yung last na meeting namin, ang pag-alaman ko, umabot na tayo ng mga more than 30 plus, no? Pero 30 plus. So far ngayon, wala pa akong nakikitang latest na update. Pwede nating hintayin yung data na yan para lang ma-confirm kung ilan. Kasi alam mo na, yung iba naman dito na mahirap din matrace, no? Dahil because the fact na pag ma-diagnose sila, natatakot din sila na ma-label na mayroong ganitong sakit. No? So alam naman yung stigma. Hindi nagpapa-check up. Hindi nagpapa-check up. Kaya merong elemento dyan na parang baka mayroong tayong mga under-reporting na nangyayari. Kaya sinabi ko kanina na hindi ko ma-rule out na itong mga impacts na to talagang meron na rin sa ibang probinsya, hindi lang sa National Capital Region. Doc Ronjin, may bakuna na ba against MPOX? Yes, Raymond, may bakuna. Kaya lang, ang bakuna hindi available sa Philippines. Doon lang sa mga areas na mga high risk, kagaya doon sa Africa, US, no, at saka some countries in Europe. No? Sila naman talaga yung mabigyan ng access mga ganyang klaseng bakuna. Pero marami tayong mga OFWs doon sa Africa and nababanggit. Ano ba to? Meron na pag-uusapan nyo na ba dyan, let's say with other government agencies na, halimbawa ang DFA or ang DMW na yung mga nanggagaling doon or papunta doon dapat mabakunahan against MPOX? Yun, magandang tanong yan. Ang pagbabakuna sa MPOX ay only targeted to those who have high-risk behavior. High-risk behavior yung may mga multiple sexual contact, no? Sila yung mga target nito. And then so hindi lahat ay kailangang magbakunahan at hindi lahat dapat bakunahan. Okay, so related to that, Doc, ito tanong pa rin dito papaano maiiwasan ang sakit na MPOX lalo't nabanggit nyo na ito ay nararamdaman or itatala na sa mga probinsya? So, unang-una, pag meron tayong mga nakikita na may mga skin lesions, iwas, ibig sabihin may distance, tapos kung close naman ang maghugas ng kamay, no? Tapos yung may mga skin lesions, importante din na masuri din sila para ma-isolate na hindi na makahawa. Usually it will take 21 days para i-isolate din sila na at least sigurado hindi sila nakakahawa. Oo, kasi at saka yung talking about sexual dapat yung ganun na Doc kasi kung nagkaroon ka ng may pangyayari na nangyari dito sa Metro Manila tapos iuwi sa probinsya, di mahahawa yung mga anak, yung miyembro ng pamilya. Ayan. But anyway, sa ibang tanong lang, Doc Ronjin, dahil meron din daw na italang kakaibang sakit dyan sa Siquijor naman. Tinatawag nila ay glanders disease. Meron na ba kayo na-monitor nito, Doc Ronjin? Well, ang glanders disease ay isang sakit na hindi siya ganun ka-common, Raymond. No? It's a bacteria, hindi ito virus na nakukuha galing sa isang hayop. Na yung hayop na yan, kagaya ng carabao, goat, na pwedeng may sakit na glanders tapos na ipasa doon sa tao. Yun yung mga na-report ngayon sa Siquijor. So galing ho ito sa hayop? Yes, galing sa hayop yan. Tapos meron kasi tayong ibang practice na pag ang hayop, kinakatay nila, kinakain. Minsan yun yung mga mode of transmission. So itong glanders disease na to, Doc Ronjin, sir, ano po yung nito, signs, mayroon ba ito sa skin ba nakikita or may mga internal na nararamdaman ng isang taong may sakit na glanders? Well, ang glanders kasi mataas ang fatality rate nito. Kumbaga mataas ang mortality kung hindi ito maagapan, no? Kasi ang nito, pwedeng ma-involve ang brain, pwedeng ma-involve ang lungs, no? Kaya ang isa sa mga
ginagawa ngayon ng Department of Health, minomonitor itong mga kaso sa City Hall para lang at least makita kung gaano ka-extensive ang hawaan nito galing from animals or mga kinakatay ng mga dead animals. So para bang ang sinasabi nyo, kapag ang hayop ay namatay na, hindi na dapat kinakain ng tao? Yes. No? So, mayroon kasi tayong mga ganong practice, Raymond, sa probinsya. Oo, pagka Lalo mainit-init, sa probinsya. pagka mainit-init pa yung namatay na hayop. Yes. So, sayang naman yung hayop. Yung mga ganon. So, dapat hindi, no? Minsan, yung transmission yan, kung saan yun, naliligo yung mga hayop na yan, doon din naliligo yung tao, na inom niya yung Tubig. Water. Pwede. Ganon. Oo. So lahat po ng klase ng hayop pwede pinampanggalingan ito, Doc, or may mga specified May mga selected na mga hayop kagaya ng carabao, no, or kambing, yun. Carabao, kambing. Yun yung mga common. Yun very common yun. Very common sa probinsya yung kalabaw tsaka kambing. So, pero isa sa mga importanteng aspeto nito, meron talagang coordination ng yung sa animal industry, no, para lang ma-monitor ang mikrobyo na to at saka yung mga hayop na nagkakasakit. So kumbaga doon sa area at may mga hayop nang namamatay o may sakit na, alam na may kasunod din sa tao yun, Doc, ano? Yes, importante ang Bureau of Animals dito kasi sila din dapat mag-monitor sa mga hayop kung anong mga klaseng hayop ang meron itong mikrobyo para at least maabisuhan sa community na pag meron kang mga ganitong inalagaan, i-monitor nila kung ang hayop ay nagkasakit o hindi maganda ang pakiramdam at huwag nilang katayin, huwag nilang kainin. Right. So ito, Doc, panghuli na lang, apart from napag-usapan natin Mpox and yan glanders disease na yan, ito nagkakaroon ng transition period naman ng panahon mula sa mainit, pagsisimula na ng tag-ulan. Ano yung mga sakit naman na dapat iwasan sa ganito na panahon na ito? Alam mo, Raymond, palagi naming sinasabi yan yung mga sakit na endemic sa atin. No? I mean, infectious disease na endemic, kagaya ng dengue. Ayun. Yung dengue kasi, whole year round yan eh. Hindi na natin nakikita kung ano lang yan, tag-ulan, tag-init. Matag-ulan man yan, matag-init, meron pa rin tayong dengue. Tapos, yung mga tag-ulan, pagpasok sa tag-ulan, yung pag may baha, yung leptospirosis, no? And then, yung binabantayan din natin, itong mga respiratory tract infections, kagaya ng flu, o even COVID, kasi sa ibang bansa, meron ng pagtaas ng mga COVID, no? So, isa din yan sa mga binabantayan natin sa mga hospital, kung meron bang na-admit because of these mga respiratory viral infections. All right. Well said, Doc. Ron Jean, salamat to sa oras at once again, thank you very much. Thank you, Doc. Thank you and good morning. Mga kaibigan, Dr. Ron Jean Solante, isang infectious disease expert at connected doon sa San Lazaro Hospital, binanggit niya. At kailangan ay pag-iingat sa panahon na ito dahil mahirap at bawal magkasakit. 1 minuto, makalipas ang 9:00. Daming bayan. This time check is 9:08 na ho ng umaga. Daming bayan. Happy birthday, Miss Glenda Olid sa office ni Senator Nancy Binay. Happy birthday po. Ang mayor-elect ng Makati City na nanumpa na kahapon. Nanumpa na kahapon bilang susunod na alkalde ng Makati City. Happy birthday at magandang umaga kay Ray Ang. Binabati niya yung lahat ng mga chief of police dyan sa Northern Police District. Ngayon, eto naman si Sherwin, walang kasawa-sawa, namimigay ng pera. Saan siya mamimigay ngayon? Doon sa ating malakas promo nasa Barangay Halang, Amadeo, Cavite. Masarap ang kaping barako dyan. Oo, ayan. Binabalik-balikan ko yan. Talaga yan ang kape ko araw-araw. Amadeo Coffee. O Cafe Amadeo. Yes. Sherwin, alam mo na. Paparinig eh. Hindi, tsaka may mga kasama ka dyan, yung mga kakanin. Sarap din dyan, dyan sa Amadeo. At saka pinya ngayon, katamisan ng pinya ngayon. Katamisan ng pinya. Mga pinya nila matamis. Matamis ngayon sa panahon na ito.
Sherwin Alfaro. Dahil malakas ang kakong makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakay na ang matyempohan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas promo, hatid sa atin ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sherwin! Yes, Raymond at Sister L, dito talaga sa Amadeo, masarap yung for sale. Yan, for sale yan. Kasi ang Ano tapos yan? binibenta. For sale. Ha? Binibenta? For sale. Manok! Magkano daw yung manok na yan? Anong breed niyan? Ito pa ba? Mananabong. Ito na lang siya eh. Panabong pala eh. Panabong. Panabong pala Akala eh. namin pag tinola. Ang nakalagay sa kanya, 4 na sale. For sale. Ang isa na lang siya. Dito. Umiral ka na naman. Oh. Wala akong makita ang kape dito. Nakita ko panabong. Ayan o. For sale yung isang yan ha. Isa lang yan, pero 4 siya. 4 na sale. Natawa sila dito. Pero eto talaga ang malakasan dito, hindi yung panabong. Pero itong itinataya namin dito sa barangay Halang. Barangay Halang dito sa Amadeo, isa sa mga eksperto pagdating sa radyo. Dahil ilang taon ako nakikinig sa radyo? Tagal na po. Mga sila 10 taon. 10 taon na. Pero partida, hindi niya nakikita yung palapihitan. Pero ang kanyang radyo, ito, tingnan mo, Romero Treke. Yan o, may echo-echo yan, radyo, nakatapat sa is. Yan ang DZRH ang pinakikinggan. Tatay, pangalan niyo po? Nicolas po, Bibiano. Si Tatay Nick, tuwing umaga, ang ginagawa niyo, nagbubukas na kayo ng radyo. Opo. Ano ang pinagsisimula makinig? Pagkagising po ng umaga. Pagkagising ng umaga. Paano nyo po nalalaman umaga na? Ikaw talaga, nilalaro mo si tatay, ha? Paano kung tinanghal ng gising? Paano pag tinanghali? Pag nakaantinag ng liwanag, umaga na. Pag hindi na yun ang kanyang libangan. Pakinig sa radyo. Ang kanyang orasan ang DZRH. Alam nyo na kasi pagtanghali na anong napapakinggan nyo? Mr. Romantico. Diba? Ba naman. Kontakin mo. Drama. Drama ng DZRH. Pinakikinggan niya. At siyempre, sino pa pinito mga announcer tuwing umaga? Si Deo, makaan mo po. Aba naman sila kay Mayor. Si Mayor. Nakabakasyon nga lang. May nasikaso na. Si Kagawad Raymond. Si Kagawad Raymond, diba? Alam niyang ikaw ang nandito eh. Kaya dahil po rito mo si Kagawad Raymond. Kasi lakay na yung mga almanang ito. Meron ka 1,000. Ayan, nawala lang yung zoom ninyo. Sayang, Raymond, Deo, makalma. Wala na yung signal. Wala. Dahil nagkahalo-halo na. Ito unahin namin para lalo kayo malito. Ang vitamin A. Ayan, 2 kutsarita lang para kay tatay. Wala yung video. Oo nga, sayang. Po yan, ha? 2 patak na kayo tuwing umaga. Grabe yung 2 patak. Kutsarita naman daw. Siyempre, dahil may patak na kayo, ito, tanggapin niyo po ang pabigas ni Kagawad Raymond. Ayan, may pabigas, Bigas. Bigas. Tanggapin niyo po yan. At siyempre, meron pa po kasama yan. Hindi ko kayo mabubusog. Hindi niyo po bubuksan ang DZRH grocery. Ayun, may grocery pa. 6 na buwan po. 6 na buwan na sa kang laman. May magic. Pwedeng 1 taon yan eh. Huwag lang bubuksan eh. Kahit 6 na taon. Expired na. Oo. At siyempre, ang t-shirt na walang labahan. Ayan, pwede mo suot. Sobrang saya ni tatay. Hindi mo labahan niya ng 6 na taon. Puti pa rin yan. Basta wag mong isusuot. Ang DZRH t-shirt,
Haba ng sinabi ko, tatay, sagot mo, opo lang. Kung ano-ano rin sinasabi mo. Salamat. Thank you rin po, tatay, sa pakikinig. Tignan mo pag gumingiti si tatay. Oo nga. Singkit na. Po ba kayo? Inchik yata ata si tatay eh. Tignan mo, lahiti ko tindaw dito. Hanap pa. Parang ang daming nabola nito, no? Oo. Mukhang ano nga eh. Oo, naggaling sa kanya mismo, nakapambola ng marami. Ano ba naman? Kaya tignan mo, ang saya ko. Sinong kasama sa bahay ni Tatay Nick? Sinong kasama sa bahay? Ito po kasama sa bahay. Mag-isa po. Ito po, kapatid niya. Kapatid. Bayaw ho. Bayaw. Bayaw. Kaya laki, nakaabang na. Nakaabang. Baka may biyaya. Ito po kapatid. Kayo po kapatid ni tatay. Matagal na rin ko yung nakapisan sa kanya. Nakapisan sa inyo, kuya. Matagal na. Oo. At least salamat po. Nandiyan kayo, tinaalagaan nyo ang kapatid. Oo. Biruin nyo. Ang sipag makinig sa radyo. Kung hindi pa namin nalaman, si Kapitan, batiin mo kasi si Kapitan na nagturo sa na ikaw daw mahilig makinig. Ayan. Ano pangalan ng kapitan nila? Si Kapitan na alam. Ano pangalan ni Kapitan? Amir Ambata. Si Captain na Amir Ambata, nakita natin kanina. Meron siyang 4 wheels. Habang nakasakay sa kanyang 4 wheels, yun, talagang tinuro niya si Tatay Nick, yun ang mahilig makinig dito sa radyo. Parang nagtuluro lang sa larin eh, no? Wala talagang kumpas. Maraming salamat po at patuloy niyong pagmamahal at pakikinig. Thank you sa po. DZRH. Kaya naman sa mga ismana na 1,000 pesos na kituputok sa DZRH, baka kayo nasusunod nating winner sa DZRH Malacash from Hearts number 6, Sherwin Batalvaro DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Salamat, Sherwin, mula dyan sa Barangay Halang sa Amadeo, Cavite. At kay Tatay Nick, magandang umaga ho sa inyo. Ayan, sunod na, mayroon ding report mula kay Edniel. Ito muna, puntahan muna natin si Edniel Parosa dahil state of calamity sa Eastern Visayas dahil sa pinsala sa San Juanico Bridge. Inirekomenda naman daw yan kay Pangulong Bongbong Marcos. Under rehab ang San Juanico Bridge. Alamin natin ang detalye mula kay RH52, Edniel Parosa. Edniel. Lakay Raymond at Sister L, formal nang inarekomenda ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC kay Pangulong Bongbong Marcos ang deklarasyon ng state of calamity sa buong Eastern Visayas dahil pa rin sa epekto ng sira sa may San Juanico Bridge. Batay sa Resolution number 1 Series 2025 na pirmado ni NDRRMC Chairman at Defense Secretary Gilbert Chidoro, binigyan din ang pangangailangan ng agarang aksyon sa sitwasyon kasunod ng assessment ng Department of Public Works and Highways. Ayon sa DPWH, simula pa Mayo 15 ay limitado na ang mga sakyang pinapayagang makatawid sa tulay. Dahil sa natukoy na pinsala sa katunayan, tayo mismo ay personal na nakita kung paano yung limitadong stop and go traffic scheme sa nasabing tulay. Limitado lamang yung pinadadaan sa hanggang 3 tonelada nitong nagdaang mga linggo. Tinatayang na sa 14,000 sasakyan ang gumagamit ng San Juanico Bridge araw-araw. Kabilang na ang 10% binubuo ng mga cargo truck na nagtatawid o naghahatid ng mga produkto mula o patungong Leyte at Samar, Eastern Samar at Northern Samar. Dahil dito, aabot pa man sa 300 milyong piso hanggang 600 million pesos ang maaring lugi nito sa ekonomiya ng rehiyon sa loob lamang ng isang buwan. Nabatid din sa resolusyon na hindi sapat yung mga alternatibong biyahe ng RoRo na ginagamit ng ilan sa mga naghahatid ng mga produkto. Layo ng rekomendasyon ng NDRMC na mapabilis ang paglalabas ng pondo wala sa pambansang gobyerno. Nauna rito, nagdeklara na ng state of emergency ang lungsod ng Tacloban sa Leyte at Samar Province habang inaayos na rin ang naturang o parehong deklarasyon sa probinsya naman ng Eastern Samar. Ito sa Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Edniel. Alam natin kung gaano kahalaga yung San Juanico Bridge na yan. Yes, Kasi yan ang, kumbaga, no other way.
Nagdudugtong po kasi. At saka alam mo lang kay Raymond, ang medyo naging problema din dyan, naiipit yung mga agricultural products, hindi na itatawid. At yun yung mga nagiging problema din ngayon ng DA. Yan, kaya hindi, yun tama yun, hindi. Kasi siyempre yung bilis ng sasakyan via the bridge kaysa magroro ka, Yes. doon pa lang sa pagsakay pagbaba, delayed ka na doon. Yes, Tapos so additional pa na gastos, dagdag gastos yun. So, papatong na naman doon sa presyo ng mga bilihin. Oo. Kawawa naman yung ating mga kababayan dyan Yes. sa Eastern Samar. So, ayan. Hopefully, ma-address yan at Yes. yung pagkukumpuni, maisaayos agad sa lalong madaling panahon. Magandang umaga dyan kay Governor Ben Evardone at yung Governor-elect na si Governor R.V. Evardone ng Eastern Samar. Anak niya ba itong bagong gobernador? Anak ni Gobben. Yung susunod sa kanya dyan sa Eastern Samar. 19 na minuto makalipas mo ng alas 9. Daming bayan. Ang oras. 9:25 ng umaga. Daming bayan. Para ho doon sa mga nag-aabang doon sa impeachment trial na supposedly ay pag-uusapan na sa Lunes, June 4, naudlot ho yung petsa. Okay, kailan na kay Raymond? Dapat yun, yung schedule kasi na original is June 4 ng hapon. Yung prosecution team ng Kamara de Representantes babasahin sa plenary ng Senado yung articles of impeachment. Then the next day, June 3, manunumpa na yung mga senador, suot yung kanilang pinatahing toga. Yung robe nila na kakaibang kulay. June 3 yun, then magpapadala na sila ng summons kay Vice President Sara Duterte. Pero dahil after ng LEDAC kahapon, yung Legislative Executive Development Advisory Council, napagkasunduan na marami pang mga panukalang batas na nakalinya na dapat unahing aprubahan. So, ito muna ang pag-uusapan. So, yung impeachment proceeding will only take place sa June 11. So, yun na yun mismo, Laki Ito Raymond. yung June 11, which is incidentally last day ng session ng 19th Congress. So, pagtawid 20th Congress na, tutuloy pa ba yung... Tutuloy daw, pero yun na yung trial proper. Trial proper. Pero doon lahat, doon na yung reading of the articles of impeachment, manunumpa na yung mga senador, magpapadala na sila ng summons. Total, ilang araw naman yun. So pagbalik, if ever na matuloy, ay sa July na. Yan. After na ho ng State of the Nation Address ng Pangulo. Alright, ito yung mga kasi ito yung napagkasunduan kasi sa LEDAC na kumbaga kailangan nilang tapusin muna ito, so isang tabi muna yung impeachment. So kasi kapag ibig sabihin pag nagkasundo sa LEDAC, ibig sabihin sa pag-uusap madalit sabi maaprubahan, magiging batas. Ito yung 12 ito. Amendments to the Foreign Investors Long-Term Lease Act. Number 2, E-Governance Act. Number 3, Open Access in Data Transmission. Ito yung kung tawagin ay Konektadong Pinoy Act. Number 4, Rationalization of the Fiscal Mining Regime. Number 5, Amendments to the Universal Healthcare Act. Inaantay ni Senator JB ito. Ito yung Universal Healthcare Law. Number 6, Virology Institute of the Philippines. Ito'y epekto ng ating after COVID. Government Optimization Act. Amendments to the Right-of-Way Act na laging cause ng delay ng mga proyekto ng gobyerno dahil sa road right-of-way. Setting the term of office of barangay officials and members of the Sangguniang Kabataan. Ay mahalaga ito dahil election na sa December 2025. Kasi medyo may contrast kasi ang gusto ng House, I think 6 years ang term ng barangay. So,
may panukala na, na mas palawigin pa. Hindi naman, yung papahabain. Pero sabi dito, may panukala din na dapat 4 years lang. 4 years. Kasi ngayon, 3 years. 3 years, 3 years. Pero yung pong binabanggit kasi natin na election, baka malito sila kay Raymond. Sumasakto kasi na parang hindi umabot ng 3 years yung termino nung mga nakaupo ngayon. Naboto nung 2023. Yes. 2 years lang. Pero hindi pa ito pinag-uusapan kung ipagpapaliban o hindi. Basta yung term muna. Alright, number 10, judicial fiscal autonomy ay kailangan sa hudikatura yan. Number 11, denatured alcohol tax. And number 12, yung Anti-Pogo Act. So doon sa meeting kahapon ay napagkasunduan ito. So ang gusto nila ay itong first pagbalik nila ng session sa Monday, i-approve itong mga ito. Yung mga itong nakabinbin pa pala yung mga yan. I-finalize yung approval. So siguro from the House, and ibig sabihin kasi mabilisan lang yan. Kapag approve, padala mag-bycam agad. Papadala na. Then papipirmahan sa Pangulo para maging batas. So kumbaga ito yung bakit kasi kailangan ito? Ang rationale niyan is once kasi na hindi naging batas yung mga yan, nasa dulo na kumbaga malapit na sa finish line. Yes. At pag hindi naging batas ngayong kongresong ito bago sila magbakasyon, i-refile mo next dadaan Congress. Ulit sa back to zero na naman. Back to zero. Sayang naman yung filing, mag-committee hearing ka ulit, mag-plenary debate. Sayang na yung ginastos. Yes, so yun ang punto dyan sa mga ganito na kung ikaw, lalo kung ikaw ay sponsor ng isa sa mga ito, gaya ni, ito banggitin ko dahil sino-sino ang mga sponsor ng mga nakabinbin na yan na batas, Raymond? Hindi ko kilala, pero yung Anti-Pogo Act, ang dalawang very passionate dito, Senator Risa Hontiveros and Senator Sherwin Gatchalian. Ang gusto nila, magkaroon na ng batas sa Pilipinas na totally bawal na ang Pogo. Well, ipinagbawal ni Presidente. Ban na nga pero yan presidential proclamation lang yun Hindi siya batas. Hindi siya batas na kapag natapos ang term niya at yung susunod na presidente may possibility. Gustong balik ang Pogo, pwedeng bumalik. Okay, pero kung may batas ka na totally banning Pogo, dahil nakita naman natin kung gaano ka yung epekto nito sa buhay ng mga naapektuhan, ay yun na. Wala totally magiging bawal na huyan dito sa Pilipinas kahit sino man ang susunod na presidente. Yun ho ang kaibahan nun. Kaya binanggit natin yan. Dito naman sa yung mining, tungkol sa mining, rationalization of the fiscal mining regime, si SP Chis Escudero mismo ang nagsusulong nito. Senate President. Bakit kanyo? Meron ng gustong mabagong nangyayari ngayon dahil kapag minina yung ating, halimbawa, yung iron ore, ito yung ginagawang bakal, diba? Automatic, pagkaminanan, sakay sa barge, Japan or China. Tapos doon gigilingin para maging bakal. Tapos, pagbalik sa atin katakot-takot na ang mahal-mahal. Yung bariyang binili o bariyang pagkagastos dito pagbalik, ang mahal-mahal na. Ang gusto nila is dito na mismo magtayo ng processing plant. Dito na gagawin. Sa Pilipinas. Halimbawa, yan, yung iron ore, bakal na, dito na. Para mas mura. Pakinabangan muna natin. Parang hindi yung parang ang pinag-uusapan kung ilang years na, kumbaga parang export ban, raw material export ban na mangyayari. Yun yung sinusulo. Nasa IRR ba ng batas na yan? Ito yung nasa nilalaman ng batas. Laman ng batas. Kay SP Chis. Ang sinasabi is, wag munang i-export yung nahukay na mga raw materials. Dito muna i-process at gawin. Kapag kayo kailangan magtayo sila dito ng kanilang processing plant. Itong planta. mga ano na to. Yan. So yun ang punto doon. Maganda yung ganyan, Laki Raymond. May ganun na proposal kaya kailangan ito ma-aprobahan. Mapapakinabangan natin yan, lalo na dito sa atin. Yun nga yung problema eh. Yung produkto natin, dadalhin sa ibang bansa, tatataka nila, pagbalik dito, wala na. Luging-lugi naman tayo doon. Yan, inaantay nila, gaya nila may Ancor Vera ng Net25. Na nag-aabang ng sino may interview ngayon. 9:33 ng umaga, may mga reports tayong tatanggapin. Yung grupo daw ho ng mga mangisda, nagkilos protesta naman sa Manila, isang araw bago ang National Fisher Folks Day. Si Boy Gonzales naroon. Kuya Boy.
Boy G, pagka talaga dito na natin natawag ng Boy Gonzales Dumagoso, napuputol linya niyan, Lakay Raymond. Kaya puntahan muna natin si Edwin Duque, balikan na lang natin si RH29 Boy Gonzales. Bagong public utility vehicle stops sa Malabon. Binuksan na daw po yan ngayong araw. Nandyan si RH23, Edwin Duque. Edwin. Tama, Miss Elaine, kuyang Raymond. Kaya, no? Raymond. Oo. Katatapos lang ito. Ito yung proyekto ng DOTR ng may kabuang 6 ito sa buong Metro Manila. Itong PUB stall sa Metro Manila. 2 dito sa Malabon ang pinasinayaan ngayon. Dito sa Ulong Duhat, Malabon. At ang isa naman ito ay sa Barangay Lungos sa Malabon na meron itong supply na charges mamagitan ng solar panel. Ang mga posibilidad ay naglalayong magbigay ng mas ligtas, mas komportable at mas madaling paghinto para sa mga sumasakay. Ang bawat PUG stop ay mga upuan para doon sa mga pagkalahatang sakay. Gayon din ang mga itinalagang upuan para doon sa mga taong may kapansanan o PWD, buntis, kababaihan at matatanda. Mula dito sa Hulong Duhat ay maaaring magtatay para sa mga sumasakay na may biyahing Gasak Divisoria, Gasak Recto, Malabon Acacia at Malabon Butas. Para mapahusay pa niya ay nanitiyan ang seguridad at kaligtasan na may mga CCTV camera, lightning system, concrete barrier at tactile pagnet ang mga stop. Bilang karagdagan sa mga tampok ay napagaligtasan ang mga PUV at ay mga kakayahan para sa accessibility at impormasyon tulad ng mga panel ruta, mga panel at advertisement at mga rampa na madaling gamitin ng PWD. Itinaguyod din ang proyekto ng mapanatili ang tipong transportasyon sa pamamagitan ng pagkakataon ng mga charging station, solar panel, bike repair station at bike mapa panel. Ang proyekto ay naglalayong mapabuti ang kahusayan kaligtasan ng pampublikong sasakyan sa mga pangunahing lugar na ito. Alinsunod sa departamento at pahusayin yung madali ang pagkilos o accessibility para doon sa lahat ng mga sakay. Dumating dito bilang kinatawan ng DOTR si Attorney Mark Steven Pastor, Undersecretary ng Road at Transportasyon, ang Inspector DOTR, Engineer Montrexes Tamayo, Assistant Regional Director ng DPWH NCR, LTFRB NCR Representative Attorney Jocelyn Talaro o Tataro, Senior Transport Development Officer at Maureen Aba Mata, Co-Convener for Inclusion and Accessibility Move as one of coalition. Katatapos lang itong pinasinayan ay kay Mayor Jenny Sandoval ay malaking tulong ito dahil ito yung mag-guide sa mga tao, lalo na yung mga naligaw, ay kapag nandito ka sa lugar ay merong map na pwedeng ituro kung saan patungo at may mga guide din kung saan ka pwedeng halimbawa may mga baha o kaya hindi mo dapat daanan, saan yung mabilis na daanan. Sa pamamagitan nitong bago pinasinayan nito ay mapapadali yung biyahe patungo sa iba't ibang rota sa Metro Manila. Mula pa rin dito sa Ulong Duhat sa Malabon, RH23, Edwin Duque, kinagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, RH23 Edwin Duque. Balikan natin ang report ni RH29 Boy Gonzales Moreno Domagoso. Boy. Sister. Oo, di ba? Sabi sa'yo. Lakay Raymond. Sabi sa'yo, Boy, ayaw mo talaga ng Gonzales eh. Ayaw kasi ni Dugtong yung apelido ko. Ayaw. Ano latest sa Maynila? Kaliwat kanan nga yung kilos protesta na isinasagawa dito sa malapit sa vicinity ng Menjola. Dahil ito yung isang araw bago ang pagdiriwang ng National Fisher Folks Day sa bansa kung saan iba't ibang grupo ito na mamangisda na nananawagan sa gobyerno na itigil ang sinasagawang reclamation project na nakakasira sa kanilang kabuhayan. Bukod pa ito sa panawagan ng grupo na bawiin ng Supreme Court ang kanilang resolusyon na payagan ang mga commercial at malalaking mangisda sa loob ng 15 kilometer municipal na katubigan.
nasa higit sa 500 na mangisda mula sa Cavite, Laguna, Parañaque, Maynila, Navotas, Malabon, Bulacan, Bataan at Zambales ang nagsama-sama. At ang iba sa kanila ay nagmarcha mula sa Espanya, Bolivar, na planong magtungo ng Menjola, pero dito pa lamang sila sa Recto ay hinarangan na ng mga pulis dahil sa maigpit ang seguridad. Ang mga kasada ay sinarado patungong Menjola. Yung isang grupo naman na nasa Ligarda, sarado na rin yung kalsada. Hindi sila pinapayagang makalapit sa Menjola ang magkabilang grupo, kaya naharang na itong naturang lugar. Yung Recto Avenue, may higit sa 1 oras na nasarado. Araw pa naman ng Biyernes ngayon, kaya nagdulot ito ng matinding pasikip na daloy ng sakyan. Nagkabulbul na sila dito sa area ng Loyola Street. Yung iba patungo dito sa San Sebastian sa area ng Quiapo. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales. Daming bayan. 9:39 ho ng umaga. RH. 9:42 ng umaga. Daming. Hoy, kay Raymond, nag-message sa atin ng anak ng Supremo, pakicheck daw. Siyempre, naitago natin sa pangalang Florante Rosales, ano? Kasi nanonood siya sa atin, pero cable link ang gamit niya. Medyo nagloloko daw yung kanyang signal doon. Ito, sinend pa sa akin eh. Hindi tayo mapanood. Saan bang area yan? Saan ka ba ngayon, anak ng Supremo? Sa ibang channel daw okay naman. Pero yung ating RHTV, nagloloko. So sabi niya, paki-check naman please. Ayan, alam mo naman to, avid listener natin tong anak ng Supremo. So si Senator Lito mismo. Si Senator Lito Lapid, nakikinig yan sa sasakyan niya pala. Pati nga, alam mo ba, kay Raymond, pati yung pang Sabado ko na programa, napapakinggan niya pala. Tapos niloloko niya ako minsan, sabi niya, yung guest mo. Sabi ko, nakikinig ka pala, Sen. Sabi niya, oo, nakikinig ako, di lang ako nagsasabi. Morning, Senator Lito Lapid at siyempre kay Boss Ricky Ileto. Ayan, Sir Ricky. At saka sila, si GM. GM Mark Lapid ng TS. Ay, oo, si GM pala. Nagsumiti na rin ng kanyang courtesy resignation. Kasama siya doon. Ayan ang mga, so awaiting the result mula kay ES, announcement mula kay ES Bersamin. Baka next week ulit. Kasi weekly daw, sabi ni Miss Let. Mahirap yan, utay-utay na ginagawa niya. Kaya maraming naiinip dyan. Yung iba naiinip, yung iba naman, parang sabi, ano kayang pwedeng yung mga, kaya nga, di ba, buti rin, very, naman si gayang interview natin kay Secretary Benny Laguesma kahapon ng Dole, normal yan. Yes, normal. May mga nagkaka-interest dyan whether we like it or not. Buti nga, sabi nga ni Senator Ping Lacson, buti nga daw at naisama na yung pangalan ni Secretary Gibo kahapon na nabanggit na. Kaya yun binabanggit natin na may mga nagpapalabas ng kung ano-ano impormasyon tungkol sa IAP na kunyari, meron daw unrest, meron daw may mga hindi kontento dyan na opisyal at na umuugong, baka daw makakuha ng suporta. Naku po. Kaya yung pinag-uusapan po kasi dyan, yung ugong-ugong kuno ng kudita. Part yun. Yes, so sinabi rin naman ni General Browner, wala namang ganun. Mabuti, nagsalita na kahapon at kumbaga, yan na nga, yung Remulla Brothers at saka si Secretary Gibo Teodoro ng DND ay retained. So, yung mga white paper nyo dyan, huwag nyo na ilabas. Sabi nila, ay, wala na. Wala na epekto yan. Yung mga bumubulong-bulong dyan, tumigil na kayo. Doon sa tatlong yun, at least. Doon sa tatlong yun. Yung iba na lang. Yung iba na lang tuloy. yung iba, hinahintay pa nila yung kung tinanggap ba o retain. Ayan. Dito, banggitin ko nila dahil nagre-reklamo si partner Florante doon sa kanyang, ano ba yung signal siya? Cable link daw ang kanyang gamit. Cable link. Yun, yung susugan ko lang yung binabanggit kanina ni Ka Jerry doon sa reklamo niya doon sa cable TV. Di ba? Na dati-rati, maganda ang serbisyo nung under pa ng ABS-CBN . Okay. Ngayon, wala na.
Simula nung January. Tapos pero, wala kang nakikita, pero naniningil. Ay, talaga? Oo. Yung Sky Cable. Ayos Since January na, halimbawa, doon sa area namin, meron silang opisina eh. So, pumupunta ako doon pag may mga kailangan. Nung pumunta ako, dahil nga wala na, yung nakalagay doon eh. No signal? No signal and parang, yun yung nakalagay. Yung kulay asul na eh. Yung plain na yung Pagdating ko doon akyat ako sa second floor. Walang tao. Nagkataon Nasaan pala yung mga gwardiya, kumakain sila sa isang room. Gwardiya na lang ang natiras Gwardiya. Walang tao sasagot sa'yo doon. Sir, tawagan nyo lang ho ito. Ibig sabihin, wala nang tumatao doon sa opisina nila. Sarado na. Aywan ko by this time kung lahat na ng mga equipment nila doon ay na-pull out na nila. Di ba kasi nga nabalita na nabenta na yan sa isang kumpanya din. Supposedly kasi doon sa una, yung binanggit din nila Katonyang at saka ni Jerry kanina na MVP Group dapat ang bumili. Hindi natuloy. Meron ding isa na pumasok na supposedly yun din ang bumili. Kaya lang hindi ko namin maintindihan yung kaming mga walang kumbaga yung walang malinaw na ano ba nangyari? Wala man lang silang advisory sa mga siniservisyohan nila sa mga subscribers. After kang masingil ng buwan-buwan as a subscriber, bigla-bigla iwanan ka na lang sa ere. Ayan. No signal. Tapos ang kwento. Tapos bigyan ka ng telepono, tawag ka, ring lang ng ring. Walang sumasagot. Sabi nila mag-email ka. Mag-email ka. Ba-bounce back naman yung email. Hindi na active yung email pag ganun, Lakay Raymond. Kaya nga ako minsan, ano ba nangyayari? Ewan ko nangyayari dyan sa signal. Cavite ho ito Imus Cavite. Ang binabanggit ko. Sa area ng Imus. Imus Cavite ho ito. Wala kaya yung iba, siyempre yung iba naglipatan na. Lumipat na sa ibang mga providers. Pero ako, hindi pa ako lumilipat. Pero may signal pa naman yung TV doon, yung RH TV. Hindi, through internet na lang. YouTube. YouTube na lang. Pero not the cable system. Yan. So, isa yan sa kaya ito kung sino man yung management diyan pakiayos, ha? Oo, dahil kasi iniwan nyo kami sa ere. Oo. Iba yun parang masakit yun iniwan sa ere. Ayaw talaga. Tapos walang palipaliwanag. Dapat nag-abiso man lang Lakay Raymond. At saka di ba yung halimbawa, parang yan merong halimbawa, parang mag-resign ka sa trabaho. Hindi naman ibig sabihin mag-resign ka bukas na hindi ka napapasok. Hindi naman ganun yun Yes, so na at least may transition period. Yes, transition period. Bibigyan ka ng halimbawa 15 days or isang buwan para i-ready mo o i-turn over mo sa susunod sa'yo yung mga transaction mo. Para hindi maantala yung serbisyo. O halimbawa, itong si ganito, padala namin sa'yo, ipakilala mo sa mga taong dyan katrabaho mo. Ganun yun Hindi yung pagpasok ng taon, wala na. No signal. Tatawag ka, walang sumasagot, puntahan mo sa opisina, gwardiya ang humaharap sa iyo. Ay ano naman na hindi wala naman. Yan yung literal na iniwan ka sa ere. Pero i-shout out ko nga muna bago pa tayo mag-init ang ulo natin. Friday ngayon, chill ka lang Lakay Raymond Makalma ka lang. Shout out ko to nanonood sa atin all the way from Canada. Isa tong composer, composer-producer. Ayan, Benz Liavore. Hi Sir Benz Liavore, nakatutok sa atin. Ang may-ari ng Liavore Music Records. Shout out all the way from Canada. Yun, lumalaki yung ating Filipino community dyan sa Canada. Alright, ang susunod, your business. Ang Hotel 101 at Horizon Group, magtatayo daw sila ng hotels. Saan? Saudi Arabia. Oo. Iba din. Sabi sa'yo Iba din. Kumita ito ng malaki. May expansion Lakay Raymond. Alamin natin ang buong detalye mula kay Miss Sofia Gans. Sofia. Lumagda ang Hotel 101 at Horizon Group sa isang joint venture partnership agreement para sa major expansion sa Kingdom of Saudi Arabia. Ang Hotel 101 na subsidiary ng Philippine Real Estate Company na Double Dragon Corporation ay nakipag-ugnayan sa Horizon Group,
isang investment company sa Saudi para sa $2.5 billion project na gagamitin sa development ng 10,000 rooms o 20 na hotels. Sa ilalim ng partnership, natukoy na ang 5 locations kung saan unang itatayo ang bagong hotels. Kabilang dito ang Medina, Riyadh, Jeddah, Aba at Alula kung saan nagpaplanong maglagay ng average na 500 rooms kada lugar. Sinabi naman ni Hotel 101 Chief Executive Officer Hannah Yulo Lucchini na malaki ang oportunidad sa Kingdom of Saudi Arabia dahil sa pagunlad ng parehong domestic at international tourism nito. Samantala nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar kahapon sa halagang 55 pesos and 73 centavos kada US dollar. At iyan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Sofia Gans para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Sofia. May good news dyan. Yan ang magandang na good news talaga. Narinig natin na yung mga local companies na in partnership with other foreign companies ay lumalaki. No? Siyempre, alam mo, lalo kung dito nagsimula at nagpupunta sa ibang bansa, siyempre, kahit pa paano, kahit man hindi 100% na fully owned by a Filipino company, naroon yung kalahati nandun ang bandila ng Pilipinas. Yes, Pilipinas. Ito, nag-message si Boss Jomay. Ito, tinatanong niya kung signal ba daw yung, sabi ko, Sky Cable sabi ko, pareho daw ang problema namin. Nag-contact din siya. Wala rin. Alas din. So we are in the same boat, Boss Jomay. In short, dead na kayo. Kaya nga ako. Sabi ng mga bata, yun sa probinsya, nang gusting. Ano nang gusting? Ghosting. Naiba bigla. Yung Sky Cable, nang gusting. Ano yun? Sabi ko, ghosting pala. Sa probinsya ba yun? Na-ghosting. Ayan. Bigla na lang nawala. Na hindi mo alam na... Wala bang kahit ano man lang na tawag dito, paliwanag sa kanilang website, social media accounts? Hindi nga. Kahit na may paliwanag kasi doon, dapat meron kang yung parang may inquiry lagi. Kasi, tama naman. Di ba? Alaws. Ewan ko kung yung iba na paliwanagan at ako lang ang nadampasan. Pero ako, sinasabi ko. Wait lang, si Raymond at Paaswag. Ayan, ganyan. Pero ako, personally, sinasabi ko, nagpunta ako talaga sa opisina nila. Yun lang. At least ikaw ay pumunta doon at na-witness mo, walang tao. Bakit merong naman tao. Hindi, I mean yung staff. Alam na rin, Boss Jomay, alam mo na. Wala talagang sasagot sa'yo. Bakit may sasagot? Wala nga tao. Security guard yung nagpapatay. Sabi siguro ng security guard, wait lang. Security guard nga ako, diba? Paano ko sasagutin telepono? Sabi nga, sir, ano na nga parang nung nagpunta ako kasi parang March pa yun Sabi niya parang end of April daw, magpo-pull out na sila doon. Alis na. Pero saan na daw? Wala. Yun nga wala rin. You call this number. Ano ba yun? Parang ako yung na-frustrate dun sa yung tanong ka ng tanong, wala ka makuhang sagot. Ito si Boss Jomay, tumatawag Ano ba? Boss Jomay, ano bang sabi ni... Wala kang signal? Sabi ni Boss Jomay, wait lang, mayroon akong sasabihin. Boss Jomay. Nawala. Matawag kasi. Baka mayroong sasabihin si Boss Jomay, inaabangan ko pa naman, baka may bonus Huwag ka mainip. Ay, talaga ba? Dito yung panahon na think positive. Nung panahon ng COVID, pag narinig mo yung word na positive. Ay, wag kang positive. Hindi pwede yan. Lahat negative. Pero ngayon, tapos ng election, think positive. Yan. Good morning, Attorney Ren. Hindi, Attorney Ren, duman. Asan si Boso? Tsaka ang ating presidente, hi, Arisen! Kararating lang. Kararating lang, Baka may meeting sila. Sa lahat, siyempre, yung panahon na ito ayan baka
Baka may sasabihin kasi sa'yo. Pero bago natin sa mga nagtatanong po ulit kung nasan sila kay Mayor Deo Macalma. Kasi sabi 1 week nang walang lakay Mayor, baka daw nagpunta sa The Hague. Wala po sa The Hague ang lakay Mayor Deo Macalma. Again, dun po sa mga nag-aabang lagi kay lakay, next week po makakasama na natin sila kay Mayor. Meron lang po talaga siyang importanteng mahalaga, sabi nga niya, na inaasikaso. Ayan. Hindi na kailangan pumunta The Hague. Baka raw kasi nasa The Hague na, sabi namamasyal. Maglagay na lang kayo ng standee dyan sa inyo at magkape-kape kayo. Ayun na, kaysa yung pupunta ka sa The Hague, magkape-kape ka doon, ang kaharap mo standee. Parang meron akong kilala. Nakita mo rin yun eh. Senador ba yun, nakita mo? Oo. Ayun, yun na nga yun. Sikat yun eh. Dati. Okay, sikat din naman ngayon. Nagsusuklay yun, lakay Raymond. Ng bigote sa Senate plenary. Ano ba yan? Sa committee hearing. Ganyan, gano'n. Diba? Well, pero matagal naman na siya nakabalik dito, di ba? Doon pa yate. Nantay niya si BP. Sila BP Sara nandoon sa oo, Daig kasi ngayon. bumalik sila. At saka si Senator Amy. Yun ang mga nandoon. Hindi ko alam kung pupunta ka para. Kasi nakita ko yung picture ni Senator Amy with attorney Kaufman. Yes, yung lead counsel. So nandoon siya kasama ni VP. Yan, talagang yun, pupunta dahil nga parang doon yata celebrate ng birthday. Yan. So, antabayanan ho yung iba pang makaganapan, pero yung pupunta ka doon, standee lang, kakapihan mo. Yung mga staff babalik na sa original na principal. Kasama ba dyan yung nakasagutan yung kilala mo ba yun, lakay Raymond? Hindi nawawala yan. Normal yan. Standby sa karagdagan pang mga balita. Salamat to for the 1 week. Nagkasama tayo dito sa palatuntunan ni Mayor Deo Macalma sa Damdaming Bayan. Salamat at salamat. Ako Jose Raymond Dadbaas. Maraming salamat sa lahat ng mga laging nanonood at nakikinig sa atin. Of course, bukas may programa ako lang kay Raymond Spotlight with Sister L. Alas 6 hanggang alas 7 po yan ng gabi. Ito po si Sister L, Elaine Apit. Stay safe everyone. Happy weekend. God bless. Hanggang bukas magkabalitaan tayo. Ako naman ay alas 4 ng umaga hanggang alas 6. Magandang umaga. 2 minuto bago mag alas 10 ng umaga. Daming